Marami ho ang pinipiling maging single. Ganito na ba talaga ang ating society o lipunan nga ngayon? Alamin nga natin kay Dr. Gerald Abergo, si pong sociologist. Dr. Gerald, how are you? Happy Sunday! Happy Sunday, magandang good morning at magandang good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Morning! Oh, good morning. Nababago na nga ba talaga ang lipunan? Mas marami nang gustong maging single? Single blessedness. Nakakatuwa yung yung term, single and then blessedness. You are blessed because you're single. Samantalang yung iba, sabihin pag meron silang boyfriend, girlfriend, o husband or wife, they're also blessed. So, ang punto doon, ano kaibahan kaya ng pagiging single at pagiging di ba? At pagiging married? Apparently, sabi niya kanina, nasubaybayan ko na, mas marami na yata or mas nagiging preferable yata ang pagiging single. Oo. It does not mean na kapag yung person single at tinanggap niya yung tinatawag nating single blessedness, kaya siya naging single kasi wala siyang love life. O walang nagkakagusto sa kanya o talaga mapili lang siya, Pero you know what? Sometimes yung pagkakaroon kasi ng husband or wife or ng partner in life takes lots of responsibility where a person at a certain point in time still cannot have certain responsibilities with other people. Nauuna kasi minsan yung responsibility with himself or herself and of course responsibility with his or her immediate family members. So para bang takot ba tayo sa sobra na bang stress ng buhay kahit ng mga single na tao, ayaw nila ng dagdag stress kapag iniisip nilang magkakapamilya sila? Ganun ba yun? Yung kung titignan natin, I have done several studies on this. Really, not formal studies, but when you talk to people kasi na yung mga single, ganyan, ang unang-una talagang nakikita natin sa kanila, totoo po yun, Miss Lala, yung may konting fear. Ano yung fear na yun? Yung fear na, how can I be responsible enough for this other person? How can I be responsible enough to prepare a family? Sometimes ako nga mismo hindi ko pa nga na-prepare yung sarili ko Kukuha pa ako ng kasama sa buhay na baka mahirapan sa akin. Yung fear is always there. Nandun talaga, hindi mapagkakaila yun. I know some of our listeners would also agree kasi lahat tayo meron tayong mga kilala mga single and lahat tayo naramdaman din natin yung sa kanila. May at ewan ko, ito, tinan nyo, ako po, ito, si Sylvia, sabi niya sa text sa natin na FB Live, sabi niya, nakalimutan ko na lang late na akong naiwan ng parents. That I'll be with my parents up to the end. Sabi ko, Lord, hindi ko iiwan ng parents ko. Alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. And through 20 years na siyang orphan. Pero parang may mga ganun, yung parang ayaw nilang mag-asawa kasi gusto nilang alagaan yung kanilang mga magulang. By choice, hindi naman ibig sabihin na napipilitan sila. Oo. Actually, yung ganun yung by choice at napipilitan, ay hindi natin mapipilitan tao kung gusto niyo o hindi, gagawin talaga niyo kasi kahit pilitin mo, especially yung pinag-uusapan natin is pagkakaroon ng own family, wala, aalis at aalis yan, makikipagtanan yun, makipagtanan, makalayas lang doon sa sinasabi niyang nakukulong na ako masyado dito, mga ganyan, yung mga words na mga ganyan, Kaya sasabi natin kung napipilitan, hindi natin mapipilit. Maaring na medyo nalulungkot sila or what, but it was their choice. It really is their choice. Yeah. May epekto ba? Malaki bang epekto lalo na sa henerasyon ngayon ang teknolohiya? Kasi nakikita nila na napakalaki pala ng mundo. Makita mo lang sa social media, ay maganto palang bansa, may ganito palang ginagawa, pwede ka palang mag-explore sa ganito. Kaya parang nabanggit nga ni Sir Dan kanina, 'di ba? Parang ang dami ngayon ang choice muna, teka, magta-travel muna ako bago ko kung sakali namang magse-settle down ako, parang magpakasawa muna ako at gawin ko muna yung mga gusto ko. Ganun na ba talaga ngayon, Sir Gerald? You know what, Ms. Tala? It's not a bad thing naman. It's not a bad thing na unahin natin yung sarili natin kasi we are trying to complete ourselves muna the way we think we complete ourselves, before we commit with a relationship with another person. Kasi
yung sinasabi nga na hindi pa nga ako kumpleto hindi pa nga ako settled sa sarili ko. Would I be settling with another person? However, pagdating naman sa katulad sa mga love story yung mga movies yung mga term you complete me, yung mga ganun, di ba, no? May katotohanan din yon because there is something in our lives, may void din sa atin na another person would be there to fill it in. Na be part of tawa muna ako, tingnan ko muna yung social media nga, nabanggit nyo, marami kasing opportunities na people think na kapag nag-asawa na sila or they put themselves in a committed relationship already, mawawala yung opportunities na ito sa kanila. But for others naman, yung maraming opportunities and they find someone who's looking for those opportunities too, at naging partner nila in trying to achieve those opportunities. Yun yung mga nag-commit sa relationship. And then, happily, pareha sila ng mindset pagdating sa buhay. Pero ito, tinan mo, si Baying, sabi niya, when you're with your true love, every day is Valentine's Day. If you're single, every day is Independence Day. Tapos, parang mas gusto niya yung single kasi Independence Day daw yun. Si Hermenegildo, sabi niya, being single daw doesn't mean loveless. Right? So maybe you love other things. Pwedeng sports, that's right. Pwedeng travel yung loveless, pag in love, sometimes inaano natin yung kinokonote natin yon in a romantic partnership. Pag in love ka, ibig sabihin you have somebody with you na you are committed with, you are responsible to, and you're responsible with. Pag sinasabi naman natin loveless, para bang walang nagmamahal sa iyo, ayaw mong mawahal. Pero hindi naman ganun yun. Hindi naman ganun yun. Pag sinasabi natin yung walang love life, yung love life, yung term na yun kasi, funny, walang love life, para bang ang sungit-sungit mo siguro or hindi ka kaaya-aya. Pag sinasabi natin walang love life, it means walang commitment. Kasi actually you love yourself. That's why you love yourself more. Kaya ayaw mo makipag-commit muna sa iba, or you love other things in life. Kaya, teka muna, saka na muna ako maghahanap ng partner in life ko kasi I don't find the need for that right now. Pero sa buhay kasi natin, malalaman din natin na we need people around us. No man is a woman. No man is an island. Na alam mo yun na kailangan pala natin ng partner in life, whether you get married, whether you get you get to have that partnership in life with that person, or you get to have partnership with family, with friends, with mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin, na that is hindi always romantic. Hindi kailangan laging romantic ang relationships. That's right. Ganun yun. Kaya yung iba, they find themselves complete, hindi naman romantic relationship, pero hindi rin napapansin, or sabi nga, hindi rin nalalaman, hindi rin napapansin na may kulang sa kanila because in reality, wala naman talagang kulang para sa kanila. That's how they felt. Si RD, malaki daw kasing responsibilidad. Better na lang daw alagaan yung mga magulang at kapatid niya. Nasa sa inyo nga yun. Depende nga po sa inyo kung anong trip nyo. 'Di ba? Kung saan kayo masaya. Ito daw, ito kasi kanina tanong ko, paano malalaman yung the one? Yung mga naghahanap pa rin at nag-aantay. Sabi ni 7354, sa experience daw niya, nalaman niya na the one na daw yun. Nung gusto makipagkita ng ex niya sa kanya, pumayag na daw siya. Kasi alam daw niya sa sarili niya na di na daw siya maaagaw doon sa kanyang sa husband niya na for 20 years. So, good for her. Oo nga may mga depende na sa'yo kasi kung anong standards mo, parang chine-check din niya, no? Chine-check din niya yung sarili niya, ano ba, okay na ba ako? Pero yun, siguro, test mo rin kung sino na ba talaga yung para sa'yo at gusto mo, no? Yun na nga, di ba? Yung sasabi natin, walang ibang makakasagot niya at makakaalamin kundi ikaw. Kahit pagpilitan pa namin na hindi, mali, hindi tama, kawawa ka na. Meron lang ako kanina nabanggit mo kanina about parents, yung mga ganun, no? Siguro palalimin natin ang konti ang discussion natin na hindi lang tungkol sa
single blessedness, siguro ipunto rin natin ang usapin natin sa mga parents. Ano? Sometimes, parents, pinipilit din naman tayo ng parents na maghanap ng ating special someone. Hindi kasi my term is pinipilit maghanap ng special someone kasi they also know that we are immersing ourselves too much for them and with them na as parents, alam nila na ay kailangan din naman ng independence ng anak ko. At paano rin naman kung mawala ako, yung mga ganong klaseng usapin, ano? O kaya yung sinasabi, walang mag-aalaga sa'yo, wala kang makakasama sa pagtanda mo. Yun yung mga sinasabi kasi. Yung mga ganon. Lahat tayo tatanda, lahat tayo merong konting fear na baka walang mag-alaga sa atin. So, yun din yung idea right now. Kung single ka, paano ka rin naman in the future? Yung kaya ka naging single kasi nag-alaga ka ng old folk times. When fear blinds us, ayaw nating buksan ang mata natin yung kabuuan ng buong sitwasyon, sometimes hindi natin tinitignan. Siguro panghuli, Sir Gerald, paano ba malalaman ng isang tao para saan siya? Pang single blessedness ba ako o single by choice ba talaga ang gagawin ko o sa aking makakasama habang buhay? Unang-una, it all boils down to where and what you are happy with. Sometimes you're most happy with the people around you na hindi ka na naghahanap ng iba pa. Sometimes overflowing ang joy mo and your emotions that you want to share your happiness with another person who needs to be ang magpapasaya dito. Ako ang ako yung magpapabago dito. It really is a decision whether you would like to help another person grow and to grow with you, or ikaw din kung gusto mong ikaw lang muna at sa tingin mong may natutulungan ka na without that romantic relationship. That's good enough. Where you are happy, basta hindi ka nakakasakit, basta hindi mo nasasaktan ang sarili mo, basta alam mo na sincere ka sa ginagawa mo, single ka man or married or committed, I think it all boils down kung masaya ka. Yun. Happy ka ba? Yan ang tatanungin mo sa sarili mo. Yan ang unang tanong. Yan, habang nagkape kayo, tanungin nyo na sarili nyo, happy ba ako? Yung totoo, ganon. That's right. Yes. Yan, yun naman ang goal natin. Dapat happy and at peace tayo kahit nasa man tayo. And magpasaya rin tayo sa ibang tao. Yun. Sir Gerald, thank you ha. So ulitin po, ingat kayo. Thank you, Miss Dan. Hinihilingan, walang pinoprotect.